Importante ang impormasyon, importante ang katotohanan at wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis, Totoo. para pagtakpan, ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, anong ganansya niya, anong pakinabang niya rito? Maring binayaran siya para gawin yun. Anyway, Sen, una, kamusta po muna kayo? Okay naman tayo, Jen. Opo. Gaya ng dati, masigla naman tayo. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong. Maisaayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po. Oh. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko yung... Ang gusto ko kasi... malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan. Opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ang lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi Hindi sila pwedeng nalilinlang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. yan kasi ang magbibigay ng estabilidad kong sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan. Opo. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong. Oho. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan. Oho. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oho. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis, Totoo. para pagtakpan, ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue, Sen. Ganun eh. Oho. Either ganito ang direction mo Oho. o baligtarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang, Jen, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, oho. Yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang Oho. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. So, mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Oho. Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So, ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan, oho. Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Totoo Pansamantala. kayo. Oo. Kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Nako, accomplishment ho ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Oho. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaking problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng naglalabasan. fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na Oho. pagtakpan talaga ito. Oho. Ako nakikita ko eh. Sa social media, Sen, tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero
kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design Talagang to malalim protect po and cover up. Oh. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga okay malalaking po. tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hahanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon. Doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang storya, doon no? lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya eh. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw Opo. ang mga Totohanan. sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit Opo. na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Ang sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. Nako. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming maabsuelto, parang dating, gano'n? Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Ayan. Okay. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming Sen, nag-whistleblower. Di ba? minamaliit nila yun, Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nagumpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Ispera. pirma nung abogadang nagnotaryo. Pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa
Siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila eh. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun eh. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oo. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo eh. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Nako, oo. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan. Oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oho. Kunwari si Gutesa na lang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong, Opo, oo. merong, Meron ho yan. merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi no? ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan ah. Ngayon, Oo. kung halimbawa hindi nga pirma ng abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Totoo. ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang itinalagang tao dyan Aha. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 eh. Opo. Pang-8 libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang Ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Oo. Sa mga tuwid, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Oo. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na eh. Opo.